Alright, gandang hapon mga sards. Oops, yeah. Oops. Andito tayo ngayon sa Eastern Samar, bayan yata ng Lapinig ito. Lapinig, Eastern Samar. Parang alam ko Eastern Samar na to eh. So may nasikaso lang tayo dito sa Arteche. At ano, non-working related yung ba tawag dun. So pabalik na tayo ng Katarman mga sards. At ang oras ngayon ay 1:12 ng hapon. Alright. Oops. Ang ganda yung mga likuan dito, tsaka yung mga daanan. Masyadong ano, alam mo yung mga scenic road. So magmula pala dito sa Lapinig hanggang Katarman, parang naglalaro yata sa 140 km ito eh. Medyo malayo-layo rin na biyahe to. So hindi ako nakapag-vlog nung papunta ako dito galing ng Katarman, kasi medyo ano rin ako nun, hindi nakakondisyon yung ano ko, mga gadgets ko. So ngayon pauwi na tayo at tatry ko lang din, magbablog din tayo. Short vlog lang, kasi magaganda yung mga madadaanan mo dito eh. Yung mga rock formation, yung mga coastal road na ano, mga view na magaganda dito sa part na to ng ano, pa-Northern Samar. So syempre magbablog tayo para ma-share ko naman sa inyo, no, mga sards. So ayan, bali itong spot na to, kung makikita nyo to. Oops, yeah. Ito. Ayan, ito yung ano, boundary ng Eastern Samar tsaka ng Northern Samar. Ito yung Northern, ito yung Eastern. Parang yung Lapinig, Northern yata yun. So last year nung nag-Samar Loop tayo, may picture tayo dyan nung inabot tayo dito ng malakas na bagyo, si Bagyong Aghon. Hindi ko talaga makakalimutan yun nung nag-Samar Loop ako. Halos maghapon akong inulan sa pagmumotor. Yan, bali Northern Samar na pala to. Mali pala yung nasabi ko kanina, yung bayan pala ng Lapinig ay part pala ng Northern Samar yun. So ayun pala, bali pagka ano nito, pagkatapos kong mag-vlog dito, makarating tayo ng Katarman, Northern Samar. So kinabukasan, babiyahe naman tayo, pauwi na tayo ng Tanay Rizal. So matutulog lang tayo ng isang gabi sa Katarman. Ang plano ko sana, isang vlog na lang yung gagawin ko mula dito sa ano, sa Eastern Samar. Magbablog sana ako hanggang Tanay. Kaso matutulog kasi tayo sa Katarman eh. Kaya sineperate ko na lang yung pagbablog. Separate videos na lang itong gagawin natin. So takits tayo mamaya mga sards pagka may magandang view ano. Ayan yung ilog na to mga sards. Oh, ito ang ganda ng view. Naman yung ano niya, gilid niya, puro puno. Ganda no. Ayan, Gamay, Mapanas, Palapag. Palapag 40 kilometers. Ayan, mag diversion road na tayo dito para medyo mabilis din tayo. Oops, yeah. Lapinig Bypass Road. Alright. Grabe, ang liit ng ano nitong Lapinig. Ito lang yung parang welcome remarks nito pag nakarating ka na sa bayan nila. Ayan, no, diba? Welcome to Lapinig, Northern Samar. May picture din ako dyan nung nag-Samar Loop tayo. Hindi mo lang nila ginawang arko eh, para nakikilala kahit paano yung bayan nila eh, diba? Pagka may mga dumadaan dito na hindi taga rito, kagaya ko eh, lalo na kung yung mga first time, buti kong matandaan tong bayan nila na hindi nila nabasa yung gano'n, nasa gilid lang, di ba? Pero mga stars, malapit na tayo sa bayan ng Gamay. Gamay, Northern Samar. Ito yung mahabang diretso na natatandaan ko nung nag-Samar Loop din tayo. Ito yung bayan ng Gamay. Dagat na yun, no?
Diretso na rin tayo, hindi na tayo dadaan dyan. Ganda oh. Yan, dito na tayo sa bayan ng Mapanas. Mapanas, Northern Samar. Yan o, dito tayo sa mga rock formation o. Solid yan o. Napagkaganda. Alright. Yan o. Ganda no. Ganda ng view deck dito. Uy, ang ganda. Grabe oh. Hala, sobrang solid. Ganda. Dito sa kabila maganda rin yung view dito eh. Ito. Dito ba yun? Ah, ito nga. Oh. Alright mga stars, malapit na po tayo sa ano, bayan ng Palapag. Hindi na tayo dadaan ng mismong ano, town proper ng Palapag. Dadaan na tayo ng Simora Road kasi aakyat tayo. Tapos after ng Simora Road, Katubig, bayan ng Katubig. Then Rawis, Pambuhan, San Roque, Mondragon, tapos Katarman. Yun, bali kakaliwa na tayo dito. Palapag, Simora Road. Alright. Medyo nagutom ako, parang gusto ko magmerienda at mag-stop over dahil sumasakit ang aking ulo dahil sa init. Hanap muna tayo ng magiliran. Pucha, mambot yung gulong ko sa likuran. Ano kaya nangyari dito? Kabago-bago eh. Sana siguro dito. Nakita ko na yung butas niya. Ito. Ano yun? Yun o. Sa dinabid namin ng pwedeng tusukan itong pako na to dito pa sa mismong kanal. Wala eh, hindi rin mapatigas nung ano eh, nung air pump ko. Hindi ko alam kung bakit eh. Nandito sa kalagitnaan ng probinsya. Notice tayo, hindi maghanap tayo ng vulcanizing shop na ito. Kailangan mapagawa ko rin to, kaya babiyahe tayo bukas ng umaga sa ano, Patanay. I-running na lang natin kung kaya pa. Sana makaabot sa vulcanizing shop. Wala yung vulcanizing shop? Vulcanizing? Oo. Ha? Wala man din doon. May panghangin kayo dyan?
Panghangin. Napa ako eh. Tumambot. Kahit panghangin lang siguro para makaabot ako sa may vulcanizing shop. Kapag may silan yan, pag hanginis ito, ano yan? Kung may sealant naman yan. Kailan kanina matigas pa kasi yan. Ngayon man lang lumambot. Baka maubos yung sealant nito ha. Salamat ka. Rawis na lang ano. Salamat. Ayun, nakapagpahangin tayo kahit papaano. Hindi kasi kaya nung ano, air ano natin, ano ba tawag doon? Air pump pa tawag. Electric air pump. Ay, yung portable. Sa Rawis daw meron. Kaso medyo malayo pa yung Rawis. Nakasingaw pa din eh. Baka maubos yung sealant nito ah. Sige lang, bili na lang tayo ng sealant pagka maayos to mamaya. Ang taas nito oh. Kita yung palayan oh. Sa ano, katubig na yun eh, yung part na yan. Taas ano. Katubig River. Yan, dito tayo makasal sa crossing ng ano, Simora. Pag kumaliwa ka dyan, bayan ng Katubig tsaka Las Navas. Tapos pag kumanang ka, dito na yung papunta ng ano, Katarman. Nagwigil na. Na parang mas lalong lumambot yata. Nako, lapat na boy. Oh, taragis na yan. So, ayan, may vulcanizing shop na malapit. Hindi man lang tayo umabot ng Rawis. Wala man lang din ako nadaan ng vulcanizing shop oh. Natanggal yung pako. Oh, tapos ito yung sealant oh. Yan, tumalsik hanggang dito. Siguro naubos na yung sealant nito. Ano eh, lapat na siya oh. Ang init pa. Pusang alaw yan. Yung pala dito sa malapit. Yun lang oh. Gulong, hindi kasi gaano makita. Okay, kung dali ko dito baka wala rin, sayang. Pero bukas siguro yan. Bukas kaya yan. Oh, may ano yung tao niyan. Pero kay Domingo malato pa sa Bulangan ito. Ay, linggo pala no? Oo. Pero kung makabiyahe ka pa punta ron, wala na eh, sumigaw na Rawis kasi. na lang. Pero dito, wala dito sa palagay mo wala talaga dyan. Sige kuya, salamat. Sige. Oo. Ito na lang boss. Oo. Wala ka rin, wala daw silang gum. Rawis talaga, sabi nila. Doon daw kompleto eh. Pang tubeless. Meron dito malapit lang, kaya lang baka daw walang pang tubeless. Wala ate, walang pandikit. Running flat talaga to, sigurado. Bigat pa man din yung dala natin, may bag pa tayo. Sana, nag-running flat na lang talaga ako. No choice na talaga eh. Tinin ako sa mapa, halos mga 7 kilometers pa talaga yung layo ng Rawis. Mula din sa pinagtigilan ko.
Ay, sana abutan ko pa ng bukas. Anong oras na ba? 4:45. Dito tayo sa may kanan. Dito kasi yung medyo ano to eh, parang bayan-bayan nila to eh. Boss, saan yung vulcanizing shop dito? Dito lang? Sa kanan lang? May pang tubeless kaya doon? Meron. Salamat ah. Salamat. Pang tubeless. Meron doon. Minat lang yan. Sealant. Sealant na doon. Oh, salamat ah. Oo lang ako na oo, hindi ko naman naiintindihan gaano yung waray eh. Mga basic lang na ano, lingwa sa waray. Pero pag medyo malalim na, mahirap na intindihin. Oops, uy putya. Ramdam talaga. Ito may vulcanizing shop dito. Baka ito na yung tinuturo nila. Kaso bukas kaya, ayun. Thank you Lord. Thank you Lord. Kuya, may pang tubeless kayo? Ay, salamat. Pang tube. Oo. Salamat. Salamat, ganun ang kadali. Ay sana wala nang aberya to. Malayo pa yung babiyahin natin hanggang ano pa, Katarman. Siguro hindi ko na isi-separate yung vlog na to. Isang vlog na lang siguro gagawin ko dito. Summer to Rizal pa rin siguro to. Wala na eh, hindi ko na rin ma-enjoy yung vlog ngayon eh. Anong oras na rin, aabutin na rin tayo ng dilim nito bago magkatarman. Malayo-layo pa to, mga 60 kilometers pa to, or mga 50, ganyan. Ayun, bayan na tayo ng Pambuhan mga sards. Ayun, San Roque na tayo mga sards. Ayun, bayan na tayo ng Mondragon mga sards. Lapit na. Ang ganda ng sunset pa rin dito sa bayan ng Katarman. So ayun mga sards, siguro dito ko na tatapusin tong ano na to, video na rin. Kita-kita lang tayo bukas sa madaling araw. Papahinga lang ako dyan, matutulog ako. Medyo napuyat din kasi ako kagabi. Nagdidilim na rin eh, 5:30 na din. Oh, mag-aalas 6 na nga eh. 5:52. So ayun mga sards, takas na lang tayo bukas ano. Alright, good morning mga sards. Today is May 13. Ay hindi, May 12 pala. Tama ba? Tama, May 12. May 11 pala kahapon. Today is May 12, 2025. At nandito tayo ngayon sa ano, Katarman, Northern Samar. Ayan yung Katarman ano, ay Northern Samar Provincial Capital pala. So kahapon bumiyahe tayo from Artiche to hanggang dito Katarman. At nagkaroon ng mga aberya itong motor natin, naplatan. So nung nakabiyahe tayo galing Artiche hanggang dito sa Katarman, siguro mga 160 kilometers din yon. So nagpahinga tayo dito ng isang gabi. At babiyahe na tayo pauwi ng Luzon. So ganun pa rin, mga 600 kilometers pa rin yon yung babiyahin natin. So ang oras ngayon ay 4:30 ng madaling araw. Pinagahan ko na rin yung alis ngayon. So ayun mga sards, takit na lang tayo ulit mamaya no. Let's go. Alright, Bubon na agad tayo mga sards. I love Bubon. Ay, so may mga pailaw na sila dito ah. Yan, Bubon, Northern Samar. Alright. Alright, sorry na po tayo mga sards. Mga tourist destination.
Ayun, Lapisares na nga tayo mga sards. Lapisares, Northern Samar. Alright. Alright, alit na tayo mga sards. May parating na barko, Santa Clara yun. Alam ko, magandang tsura. Barko ng Santa Clara. Linis ah. Dami nakamotor dito sa barko na ito. Dami kan lumabas kanina. O mga oras ngayon ay alas 10:06 ng umaga. Ang aga natin nakarating dito for the first time. Siguro makapag-lunch na tayo nito baka sa mga part na ng Sorsogon or lagpas pa ng konti. So ayun nga, nandito na tayo ulit sa Luzon. At mga mula dito sa Matnog ay mga naglalaro to sa mga 550 kilometers hanggang sa amin sa Tanay. Dito na tayo sa may parang zigzag dito sa Sorsogon. Oop. Grassland yung bundok doon, galing Nandito pala yung pila ng truck. Nahaba Wala man lang bus. Ay mga bus dito. Yun na yung Mount Bulusan Grabe kanina tanong natin sa Samar yan sobrang clear kanina. Ito na yung magandang palayan dito sa Mount Bulusan. Oh, ganda. Diba? Ang ganda ng view, Diba parang kailan lang nabalita itong Mount Bulusan? Nagbuka ng parang ashfall ba yun? Or ewan ko kung anong nabalita din. Hindi ko na matandaan Pero ngayon pag titignan mo siya, parang may laba na lumabas sa bandang tuktok niya. Yung medyo kulay gray pa. Yung siya Kung titignan, hindi kasi makita sa camera. Sa mata makaklarify mo. Parang bago lang na laba yun Natuyo lang na laba yata. Parang ganun. Alright, Sorsogon na tayo mga sards. Yan, SM Sorsogon na yan. Tingnan natin kung pwedeng kumaliwa dito sa may coastal road. Dali doon naman tayo dadaan ngayon. Kasi lagi na tayo nakakadaan dito yung sa Bicol University ba yun? Yung parang nasa room. Yung building parang nasa room Kaya dito tayo, try natin kung pwede bang kumaliwa dito sa may coastal road. Maganda rin naman dito, nakadaan na ako dito nung dati. Kaya lang gabi kasi yun. Ganda mag-jogging dito pag umaga Ayan no? Tapos tabing dagat. Jogging dito. Ayan ang ganda. Diba? Coastal road ng Sorsogon. Alright mga sars, kakalabas lang natin ng coastal road ng Sorsogon. Balik na tayo sa highway. Medyo malayo pa yata yung hanggang Albay. Kain na lang siguro muna tayo pag may makita tayong karinderya dito na tapos na tayo mag lunch. Alright, biyahe ulit tayo mga sards. Ang oras ngayon ay 12:17 ng tanghali. At kasagsagan ng kainitan talaga. Kala ko kanina abot pa ako ng Albay bago makakain Wala na akong makadaanan na mga karinderya na pwedeng kainan. Nalagpasan ko kasi yung kakainan ko sana sa may Sorsogon. Buti may nadaanan tayo dun. So ayun, pa Albay na tayo.
Province of Albay. Alright mga sards, let's go. Alright, pasok tayo dito. Daraga Diversion Road. Makantok. Bago yung mayo, no? Grabe, uy. Ayan ito. Diba? Ayan yung bayan lang ngayon na 7-Eleven. Ay putik, binago. Hindi na siya toyo. Ay toyo, para ano ba nakalagay? Ay gin. Puta, ito yung mga rebulto talaga ng mga lalaki. Ang gin. Yan yung naisip ko kasi diba yung sinasabi nila rebulto daw ng kababaihan, yung toyo na Silver Swan or dato puti. Kaya naisip dapat may katabi yun yung gin dapat yung nakalagay doon sa tabi niya para parehas, patas-patas yung labanan. Tama lang, gin talaga yung ano doon, bagay. Parang wala sa highway, no? Parang wala sa Philippine Highway. Grabing rough road. Alright, bayan na tayo ng Pulangi. Pulangi ba yun o Pulanggi? Yan o, bayan ng Pulangi, Albay. Alright. Ayun o, Camarines Sur na tayo mga sars. Ayan, ito na yung welcome remarks na ang Camarines Sur. Pagas muna tayo dito. Malapit na tayo pumasok ng diversion road eh. Ayun, nakapagpagasa tayo mga sards. Dito tayo sa bayan ng Bato, Bato, Camarines Sur. Yan o, yan yung reference ko dito eh. Pagka may makita kang ganyang riles na nagpa-islant dito sa highway, yan na yan, Bato, Camarines Sur. Dito yung mga pansit bato, ayan o, dami o, no? Pansit bato ang tawagin. Bali nagpagas na ako dito kasi after natin makalagpas dito, bago tayo makarating sa town proper ng Nabuwa, eh kakaliwa tayo. Tutusukin natin yung ano, alternative route pala ng Minalabak. Tama, ewan ko, Minalabak yata yung tawag dun. Para hindi na tayo dadaan sa kabayanan ng Naga, Nabuwa at Pili. Medyo ano, malaking oras yung mababawas sa biyahe natin pagka doon tayo dumaan. Lumagpas man ako gag. Yan, dito yung kakaliwaan natin. Lumagpas ako ng mga ilang metro eh. Hindi na kasi ako gumamit ng Google Map. Ano na lang tayo, photographic memory. Photographic memory po. Choke point na lang tayo kung saan tayo liliko, saan tayo ano, ganun na lang ginagawa ko eh. Medyo malayo din to, mahaba-haba rin na ano to, alternative route. Ayun, dito ako medyo nalito. No choice na, gumamit ako ng Google Map. Anak ng toko na to. Ang dami kasing iskinita dito eh.
Pare-parehas ng itsura. Hindi ko na tatandaan yung ano, yung mga likuan, mga choke point ba. Ay, gumamit ako ng Google Map. Wala, halos ilang buwan din akong hindi dumaan dito. Mga 4 na buwan siguro. Dati meron akong nabasa na comment sa vlog ko tungkol sa kalsada na to. Sabi niya, mag-iingat kung dadaan ka dito ng gabi kasi madilim daw, tapos masukal yung paligid. So hindi pa naman ako nakadaan ng gabi dito, puro araw lang. Pero dahil sa ganyan comment nga, na obserbahan ko din, totoo naman, tama naman yung sinabi niya. Siguro taga dito yun siya, malapit lang siya dito. Kasi walang mga street lights, oh. Puro poste lang ng kuryente. Tapos yung mga bahay, malalayo yung pagitan. Yung sa masukal, siguro hindi pa ito yung part na yun. Doon pa sa unahan, may mga mas masukal pa doon sa unahan eh. Sa madadaanan pa natin, mga talahiban, tapos malalaking puno. Pagka umakyat pa ba na tayo ng bundok. Ito, medyo okay pa yung daanan dito. Malinis pa yung kaliwat kanan mo. So yun talaga, kung babiyahe ka ng malayo, mga lang, dagdag tips lang sa mga magsisimula pa lang. Kung gabi, wag na kayong dumaan ng bypass road or diversion road pagka madilim na. Kung alam nyong alanganin, mas mabuti na magano na lang kayo, bayan-bayan na lang. At least kahit papaano, kung may mangyari sa'yo, may makakakita sa'yo doon. Dito, kung maaksidente ka dito, halimbawa naman gabi, hindi mo alam kung yung makakakita sa'yo, tutulungan ka o pagsasamantalahan o pang-aabuso. Diba? Kung halimbawa maaksidente ka dito, mahirap magtiwala sa panahon ngayon. Kaya kung mabuti lang, kung inaabot na kayo ng gabi sa kalsada, wag na kayong mag-diversion road tsaka bypass. Gago, overshoot. Ayun mga sars, nakabili na tayo ng ng pili para sa ating pamilya, pasalubong. So mula dito sa pinagbilang ko ng pili, meron pa tayong 350 kilometers hanggang Tanay Rizal. So bali may pagbabago na naman. Wala pa lang pasok yung asawa ko ngayon kasi panggabi siya sa trabaho eh. Sa US accountant. Panggabi kasi yun. Tapos ngayon wala pala siyang pasok kasi nga holiday. Bali ang pasok niya bukas pa ng gabi. So naisip ko, tirahin ko na lang yung biyahe mula hanggang Sampaloc na Tanay Rizal. Doon na tayo babiyahe, doon na tayo pupunta. Diretso na tayo ng Tanay Rizal. So estimate kay Google, dadating tayo doon alas 12 ng madaling araw, 12:30. 350 kilometers eh. 8 hours biyahe. Kaya natin to. Wala nang check-in, hindi na tayo magla-lodge. Diretso na. Sana kayanin natin. Ang alanganin lang dito sa part ng Laguna eh. Sa Lukban pala, Lukban, Quezon. Yan yung mga medyo alanganin na daanan eh. Ayun, si Poco na tayo mga sards. Kakaliwa na tayo dito para dire-diretso na. Medyo malayo din to. Mga kulang-kulang 100 kilometers din to hanggang sa kanto ng Tabugon. Ito yung medyo magpapadelay ng biyahe natin mga sards.
itong mga ginagawang kalsada. Minsan isang lane lang yung pwedeng madaanan, so nagbibigayan muna. Medyo matagal yung pag-aantay. Tapos ito rin yung ano, kakatapos lang umulan dito. Buti hindi ko inabutan. Ayun mga sars, tapos na tayo magpagas. At nagpahinga ako ng mga ano 10 minutes or 15 minutes yata ay nagpatila ako ng ambon. Tapos nag-check weather din ako. Oops, grabe na naman lubak. Nag-weather check ako. Bali yung gamit ko na pang weather check ay yung application na Zoom Earth. Kasi doon nakikita yung ano, yung ulan, kung saang part maulan. So ayun, legit naman kanina, ang oras ngayon ay 5:50. Mag-aalas 6. Hanggang ano, makita naman doon nung oras na yun ay umuulan talaga dito. Tapos na tingnan ko rin sa mga dadaanan ko sa part ng Quezon Province, Laguna, at Rizal. Puta na, maulan eh. Magki-clear pa yung weather doon sa part na yun, mga alas 3 ng madaling araw. Kaya siguro baka magpagabi na lang ako dito sa may Tabugon. Sana merong ano doon, kahit lodge man lang. Tapos bukas babiyahe na lang ulit ako ng maaga, mga alas 3 ng madaling araw or alas 4. Bali malapit na, ay malayo pa tayo sa Tabugon. 66 kilometers pa pala. Mga ano pa to, isa't kalahating oras na biyahe o isang oras, ganyan. Pagka ganito yung daanan, puro lubak. Malapit naman na, pag makarating tayo ng Tabugon, mga naglalaro na lang yan sa ano 230 kilometers hanggang sa Tanay. Madali na yun, umaga nandun na tayo sa Tanay. Yan kasi yung pinakang kalaban natin, yung ulan talaga. Mahirap pagka inabot ka ng ulan tapos ganong oras pa, madaling araw or gabi. Mahirap. Hello mga sarge, sa biyahe pa rin tayo. Medyo padilim na. Anong oras na ba? Oops. Oras ngayon 6:25 na ng gabi. At paano na tayo? Tagkawayan. Medyo okay na yung daanan dito, 4 lanes. Tapos wala nang ganong sira na kalsada. Wala rin ganong ginagawa. May siraman pero minimal lang. Ayun mga sarge, Camarines Norte na tayo. Ayan, ito yung lubak. Ito yung pala tandaan natin. Ayan. Ay hindi, Quezon pala, Tagkawayan. Kala ko Camarines Norte. Ayun mga sarge, dito tayo sa kabayanan ng Tagkawayan, Quezon. At ang oras ngayon ay 6:40 ng gabi. Meron dito Jollibee tsaka McDo. Hi, thank you Lord. Dito na po tayo sa Tabugon mga sards, kanto ng Tabugon. Gutom na ako, kain muna tayo. Dito po rin sa dati natin kinakainan sa 24/7 Pares. 24/7 Pares, no? Pero hindi naman Pares yung kinakain ko dito. Yan, dito. Grabe, nakakapagod. Pucha. Sakit na ng aking puwet. Kakataos ko lang kumain mga sards at magpagas. So nag-decide na lang muna ako
Matulog na lang muna tayo dito ngayong gabi. At hindi maganda yung weather sa part ng Quezon, Laguna hanggang sa amin sa Rizal. Medyo malayo pa rin kasi, mga 230 kilometers pa. Tulugan ko na lang muna dito para bukas maaga na lang tayong aalis. Bali, pabalik lang naman tayo dito. Mga 1 kilometers lang yung hotel na nakita ko sa mapa. Gaano kaya dito? Ay, tatatlo pa lang pala to. Bagong gawa pa lang. Mga sirs, good morning. Dito pa tayo ngayon sa hotel. So, pa-check out na tayo ngayon. Ang pangalan ng hotel na to ay MB Marvin and Bamboo Hotel Restaurant. So, nag-stay lang tayo dito ng isang gabi para magpahinga. At ngayon, ilang kilometers lang, mga 230 na lang hanggang sa amin sa Tanay Rizal. So, mga 5 hours yung biyahe. So, tara, let's go! Tayo magche-check out na tayo. Okay na tayo? Pwede na mag-check out na. Ay, sorry. sorry. Check out natin. May gitna. Okay na? Oo, kagabi pa. Putek. Kaya tawag ako ng tawag. Kaya pala hindi kumikibo. Customer din pala yun. Sorry. Salbahe ang puta. Ay mga sirs, dito na ulit tayo sa kanto ng Tabugon. So kakaliwa na tayo dito. Dire-diretso na tayo. Magkakape pa sana ko kaso 3 in 1 naman kasi yung kape. Doon na lang siguro sa mga madadaanan pa natin. So mula dito meron tayong 227 kilometer hanggang Sampaloc, Tanay Rizal. At sana hindi umulan. Gumaka pa lang tayo mga sards. Gumaka Quezon. Ito kakatapos lang umulan dito. Buti hindi ko naabutan. Basa yung kalsada. Ayan na ang ulan. Uulan na talaga. Ayun mga sirs, nakapagtanggal na tayo ng kapote. Hindi naman ganong malakas yung ulan dito. Bali dito pa lang tayo sa Plaridel, Quezon. Doon lang talagang malakas yung ulan sa Gumaka Yung mga nadaanan ko, medyo tuyo pa nga yung kalsada Tapos yung iba umahambon-nambon lang. Dapat pala sumilong na lang ako Ayop na naka-aerox to. So, hindi yan titigil. Lalong magkakaskasero kaya alam niyang nakabasa siya
Ayun mga Sarge, bakit na tayo ng Bituang Manok? Medyo maambon ang kanina eh, pero wala naman. Ito na, malamig na dito. Medyo ano na dito, makakaramdam tayo ng paglamig. Dito daming ano, stopover na mga nakamotor, picture. Yung gantong view parang ano eh, kung napanood nyo yung Leyte Loop ko, yung pagka tumayo ka dun sa ano, gitna ng Agas-Agas Bridge, makita mo yung ganyang, parang ganyang klase din na view. Nagsanga-sanga yung mga ridgeline ng bundok. Ang galing oh. Himalaya no. Talaga yung mga ganun. Ba't kaya walang mga unggoy dito sa taas? Doon lang sa baba yung mga unggoy, no? Walang unggoy. Nagtawag eh no. Tinawag yung tropa eh. Nagtawag ng tropa. Oh, medyo umaaraw na. Ay nako, talaga naman. Tingnan natin kung may espasol dito. Favorite ng asawa ko yun eh, yung espasol dito sa Quezon eh. Tingin tayo. Yun, yung naka ano, naka Tupperware na disposable. Yun, tapos na tayo bumili ng ano, espasol. Tawa ako eh, bumili ako ng dalawang ano, espasol. Tapos bago ako i-plastic, kumuha ako ng dalawa, bilog lang siya. Kumuha ako ng dalawa, tinikman ko, tapos nakatingin sa akin tindera. Natawa. Sabi ko sarap pala, kaya pala paborito ng asawa ko to, masarap pala eh. Yes sir, masarap talaga yan sir. Bubulahin pa ako, kala niya siguro bibili ako ng ano pa, magdadagdag pa ako. So ayun, siguro pag makita ng asawa ko to na nakabili ako ng espasol, malamang to pag mga sunod na uwi ko, galing na naman ng Samar, SOP na to, bibili tayo nito. Pili tsaka espasol yan. Pili sa Bicol, tapos espasol dito sa Quezon Province. Sarap nga eh, nawala yung bad trip ko sa mga lubak eh. Nawala yung inis ko sa mga ganto. Tayo na sa isip-isip ko. Quezon na talaga yung pinakadawos na kalsada na nadadaanan ko palagi. Ayun, kumain ng espasol, nawala yung ano, bad trip. So ayun, kakalabas lang natin mga Sarge sa ano, sa Bituang Manok. At ang gagawin natin ngayon, maghanap lang tayo ng makainan dito sa unahan, tapos mag-gas up ulit tayo. Malapit na, kung ano na lang siguro, baka mga 180 kilometers na lang siguro tayo, or mga 150 hanggang sa Tanay Rizal. Bumiyahe na ako ulit mga Sarge, hindi naman ako nakakain doon sa kakainan sana natin kanina. Wala pang luto na ulam. Sabi ka darating lang daw ng kusinero. Pwede ba yun? Gantong oras na wala pang ano, wala pang menu. Open na yung karinderya. So ito, paano na tayo pag Bilao Quezon? Siguro hindi na rin ako kakain. Ano na lang naman, 122 kilometers na lang naman hanggang sa Sampaloc, Tanay Rizal. Malapit na yan. Ang estimate kay Google is alas 10 tayo dadating doon. Kung hindi na tayo mag-stop over, alas 10 talaga tayo dadating doon. Tapos meron akong susubukan na ruta ngayon, yung shortcut
sa Pililya Windmill. Bali may kalsada kasi dyan tagos dun sa amin sa Barangay Sampaloc. Susubukan ko kung makakadaan tayo dun. Ayun, nakapagpagas na tayo. Another full tank. Sana kung yung motor mo, no, malaki yung gas tank, ano, tapos tipid kahit mga 40 kilometers per liter lang, tapos malaki yung gas tank, mga above 10 liters, para hindi ka lagi nagpapagas, hindi ka tigil ng tigil. Yung tipong mga 500 kilometers yung isang full tank ng motor, mga ganun. So ayun, kakanan tayo dito para sa ano, hindi na tayo dadaan ng Kabayanan ng Pagbilao para ano, hindi tayo matraffic. Tayabas bypass road na tayo mga sards. Naalala ko dati pagka pupunta ako ng Samar, gatong oras din ako dumadaan dito eh. Mga biyahe tayo ng Bicol, gantong oras mga 7:30 ng umaga nandito na tayo. Ngayon pabalik naman tayo ng Tanay. Alright, kitang kita yung ano, anong bundok yan. Muntik ko naman sabihin tuloy na Mount Makiling. Naalala ko dati nag vlog ako, papunta ako ng Samar, kitang kita ko yung tuktok ng bundok na yan. Sinabi ko kitang kita Mount Makiling. Ayun, may mga nagbas sa akin. Mount Banahaw pala po. Hindi lang ako nag-comment eh. May mga nagbas sa akin, paano daw nalipat yung Mount Makiling dyan? Eh Mount Banahaw daw yan, sabi nila. Ayun, arko na tayo ng Lukban. Oh, ginagawa nila Parini sa Lukban, Summer and Art Capital of Quezon Province. Alright. Ayun, kakanan na tayo dito mga sards, para dito sa Lukban Diversion Road. Yan, dito ako lagi rin dumadaan. Gutom ako. Kain na nga lang muna ako dito. Magkano yung bibingka, te? May ano na? Naluto na? Laguna na tayo mga sarts. Alam ko bayan to ng Luciana eh. Ba, Luciana ba? Bagong Luciana nga. Bayan ng Luciana. Luciana, Laguna. Ayun mga sards, bayan na tayo ng Pagsanhan. Traffic pa. Hay. Pagsanhan, Laguna. Iconic naman ng ano yan, establishments na yan. Parang mga sinaunang bahay lang eh, no? Panahon ng mga Kastila. Alright, Pami Laguna na tayo mga sards. Tanaw ko na yung windmill sa Pililyo, sa may taas ng bundok. Dito tayo sa Pami Laguna. Ganda ng view, Laguna Lake. Laguna Lake. Welcome to Kalayaan. Ito yung ano nila oh, tawag dun, hydro power plant ba yun? Ang ganda tumambay dito mga sards oh, pang windmill. Oh, ayun, ang dami oh, umiikot sila oh, no? May mas maganda pa dyan dito sa part na to.
gusto mo mag-stop over or ano, maraming mga tindang prutas. Ayun, naghilera yung mga windmill, oh. Di ba? Ang galing. Ganda, no? Parang kang nasa Ilocos lang. Pero sa Ilocos mas marami yun dun. Sa Ilocos meron pa doon, no? Grupo din. Kalat-kalat sila. Boss, hindi ba ito yung pa-shortcut pa Sampaloc? Ay, hindi. Kabila pa? Sa windmill mismo? Oo, yung isang windmill. Sige, sige, salamat. Motosarge, taga dito, hindi alam. Diyos ko. Kabila pa pala. Parehas kasi ng itsura eh. Alam ko kasi yung kanto ng windmill may paliko na ganto. Dalawa pala yun. Ito na yata yun eh. Ito ba yun? Ito nga yun. Sana padaanin tayo. Taga Sampaloc naman tayo eh. Sir, may daan ba dito sa Sampaloc? Diretso lang. Salamat ah. Pwede ba magpalipad ng drone dyan? Bawal? Sige, sige. Laki oh. Wind Cafe. Sa pala mag chill lang dito. Tambay lang. Ito. Galing oh. Riding down the windmill. Alright. Meron po. Uy, ang dami. Ang galing. Hile-hilera sila dito. Tapos may kalsada ano. Yan oh, ganda naman dun oh. Ganda ng view dito. Hile-hilera sila oh. Ang ganda naman dun oh. Oh. Grassland tapos may mga windmill ano. Ang solid. Ayan, ang ganda ng ano dito. Paligid nyo, daming puno. So takits na lang tayo sa bahay mga sards. Meron akong surprise na ano. Meron akong matinding surprise para sa inyo. Tapusin nyo lang tong video na to hanggang doon sa bahay. So ayun mga sards, bali paano na tayo Asian Home. Dito na siguro tayo. Dito na tayo magtapos-tapos. Malapit naman na. Malaki yung namenos ko sa biyahe nung nag-shortcut ako sa windmill. So ayun, sa mga nakapanood ng video natin, kung nakaabot ka man sa part ng video na to, maraming salamat. At kung bago ka sa ating channel, please subscribe, comment and share. So ayun, kakaano na lang tayo dito para maano natin yung Sampaloc. Yung aso nakaabang oh. Ay, bago yung garahe. Ito yung surprise ko sa inyo mga sards. Yung bagong motor natin. Oh, CB 150X. Ganyan lang. Panoorin nyo next video.